Hindi simple ang paglabas kahit na sa akin, sa kanila. Mas lalo pa siguro sa kanila. Dahil, kumbaga sa akin, may kakayanan akong lumaban sa kaso, may kakayanan ako na ayusin yung seguridad ko. Pero, may mga threat na nga eh. No? Ngayon lang, may nag-message sa akin, pangalagaan mo to. May kung ano ng threat. Personal sa lahat. Lalo pa sa kanila. Katulad ng binanggit ko, naintindihan ko sa Sergeant Gutesa, handa siyang mamatay eh. Wala naman siyang problema eh. Nung nag-usap kami nung bago siya lumabas, handa siyang mamatay. Pero na-involved na yung mga anak niya, yung asawa niya, naintindihan ko siya. So ako, inihingi ko rin ng tulong sa ating mga kababayan, sa inyo, na talagang tumitindig. Tuloy-tuloy po natin silang palakasin ang loob na talagang sama-sama ang tulong. Tinanong ako lang isang congressman, sabi niya, Mike, Kung sabi niya, ano bang ending mo dito? Ano bang endgame? Sabi ko, alam mo, Kung, wala akong iniisip na endgame eh. Sa akin, this is the politically and morally correct thing to do. Inyong opinion, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Ang bayan. Yun. At nako, magandang pag-uusapan natin ngayon dahil nakita naman natin doon sa programa ni BP Sara Duterte yung ibalik ang tapang at malasakit. Napakaganda. Trending na trending po ito sa lahat ng social media platform. Mamaya, meron din tayong isang special guest. Antayin nyo lang kasi siya ho ay nag-iingat kung saan-saan ho siya dumadaan dahil itong gobyerno na ito medyo masama ang balak sa kanya. Abangan nyo yan ha. Exciting yung revelation na yan. Kaya, kamusta naman kayo mga banateros? Itong nakaraang araw. Kamusta? Ang inyong opinion doon sa nangyaring talakayan kay BP Sara Duterte? Napakaganda nun. Gaya ng sinabi mo, trending to sa social media. Pero parang pagdating sa mainstream media, parang alam mo naman, news blackout na naman sila. Wala na naman. No? Pero tulong-tulong po tayo. Ikalat po natin, napakaganda nitong pagbabalik at bagong programa ni BP Sara. Ayun, at base doon sa ating napanood, dito nalalaman na natin kung ano yung katanungan ng taong bayan at yung mga katanungan din ng mga kalaban na umuusisa kay BP Sara Duterte. So doon sa kanyang episode na yon ay narinig na natin yung mga kasagutan sa lahat ng katanungan na hinahanap ng taong bayan. Yun, kaya nga alam mo, ito yung sabi nga nila, it's about time. It's about time na si BP Sara Duterte ay magsalita na kasi noong una parang punching bag lang siya ng administrasyon na to, kaliwat kanan ang pambubugbog sa kanya, pambabash. At ang lupit nito dahil dito, wala na siyang pinipigilan. Sinabi niya na lahat ng sikreto, bulungan. Napakinggan niyo ba yung bulungan, ni PBBM sa kanya? Nako. Anong masasabi nyo dito sa mga bulong ni PBBM sa kanya? Mannerism niya na siguro yun, no? Yung panay bulong kay BP, no? Kaya pala nagsiselos siya, no? Kaya pala na bad shot si Ma'am Shitars, no? Dahil sa si Lisa, Ma'am Shitars tuloy. Panay ba ang bulong? Panay ang bulong? Oh, kaya nga siguro na bad shot si Lisa, si BP Sara. Kasi may bulong ni Marcos. Baka may pagnanasa, hindi kaya? Parang ganun. Oo. Pero ginagawa ng tao yun na, no? May kita mo yung mga ganong galawan sa mga taong plastic. Ayun, mismo. Parang inuuto ka. Yung inaano ka, parang dinadaan Tumbok mo. sa mga bola-bola. Kung hari, bola-bolahin ka kung ano-ano ikukwento sa'yo. Para lang masabi niya na Okay tayo. okay tayo. Pero banda ulit, gaganunin Sa tagal kitang kasama, yan ang pinakamagandang sinabi mo. Tumbok na tumbok. Tsaka natlawa ako doon sa na wrong send. Na-miss-send siya doon sa message kay BP Sara Duterte. Yung message na dapat sa iba ata i-send, na-send kay BP Sara Duterte. Doon tuloy, nalaman ni BP Sara Duterte na may konting, may galit sa kanya si Lisa Marcos. Siguro sinusubukan ni Bongbong Marcos na kunin si BP Sara kaya nagbubulong-bulong siya. Paano kunin? Yung kala niya mababayaran niya. Diba? Ganyan ako, anong kunin yung Medyo naghihintay ako ng Medyo malalim ha. Kinabahan din ako doon. Kala ko anong kunin eh. Bye, Pero bye. yung
maganda doon yung doon sa part na ano, na yung sinabihan siya ni Marcos na I take care of you. I will. No? Uy. Meron Ay, ako, ano eh. meron ako alam dyan, pero itatanong ko muna kung pwede ko sabihin. Huwag muna ngayon. Pero yung ano, Itanong na lang natin. pero kuya yung sinabi na I'll take care of you. Walang mamili para sa akin nun eh. Aalagaan kita. Huwag ka na magsasalita. Papayaran ko kuhay mo. Lahat ng kailangan mo, kukigay ko. Uy. Yung kaso si Ma'am Sara, nasa kanya na lahat ng kailangan niya eh. Kasi makakasaya, kontento sa kuhay. Maganda. Mabait. Basta lahat nasa kanya. Ano yung pangalawa? Pangalawa, huwag ka huminga. Huwag ka na huminga. Okay. Parang pinapili sa dalawa eh. Pero banat ba? Oo ka o ayaw mo na huminga. Parang ganun lang yung para sa akin. Pero banat ba, natanong nyo ba, kasi baka na-miss ko eh. Natanong nyo ba kay BP Sara kung naalok ba siya ng droga? Uy, ano ka naman? Hindi pa. Hindi. Una, lagi paulit-ulit niya sinasabi pagka na hindi naman daw sila talaga close. Hindi nga sila nagkikita eh. So, para nga makalapit pa nga siya, dumadaan pa siya, ginagamit niya pa si Senator Amy. Kasi yun talaga ang nakakausap niya. So, pag may mga party, umiiwas daw siya. May one time nga, di ba, inimbitahan siya sa Davao. Gusto niya na umuwi kasi pinag-uusapan daw tungkol doon sa hipon, tungkol doon sa isda, tungkol doon sa... Wala na daw kwenta yung usapan. Nakala naman niya, ipinatawag siya para pag-usapan yung tungkol sa mga isan, yung mga tungkol sa bulong-bulungan sa impeachment, sa PI. Hindi eh. Wala daw talagang sense yung pinag-uusapan nila. So, wala naman. Ako, sa tingin ko, meron pang pangatlo doon sa sinasabi mong I'll take care of you eh. Ano ba yun? Ano yan? Tanong mo kay RJ. Uy, Ba't ako? parang alam mo ha. Parang alam ko. May alam ko ha. Parang naalala ko, mag-ingat ka. Yun ang mag-ingat ka. Sinabihan din siya nun, na mag-ingat ka. Ano mo na yun? Medyo palaisipan kay BP Sara Duterte kung ano yung ibig sabihin nung sinabihan siya na mag-ingat ka. Pero pag lalaki nagbanggit niyan sa babae, Oo. I'll take care of you. Oy! Medyo... Meaning yun eh. Parang dyan ka magaling, coach. Diyan magaling si Coach. Tsaka yung sinagot niya yung about dun kay Saldico na parang palaging pinapalabas nila na pakanan ng Duterte. Bata daw ng Duterte si Saldico. Ang ganda ng pagkakasagot ni VP Sara na yun nga, isa rin sa mga sa akin yun eh. Isa yun sa mga kumalaban sa akin na sasabihin nyo pakana namin yung ginagawa ni Saldico. Diba? Tsaka yung kabang-abang yun ha. Yung isang episode ni Laban at Bay Boss Dada. Yung about kay Madriaga. Abangan natin yun. But anyway, doon sa interview na yon, naipaliwanag din ni BP Sara ng malinaw yung bakit 11 days nagastos yung 125 million. Meron pa nga pala dyan barangay lang gumagastos ng 200 milyon. Hoy! Kasi ganun talaga ang proseso. Anong malam kayo yan? Hindi Nililipat ako. hindi naman sinabi ni BP Sara kung anong barangay. Pero napapansin ko dito, naalala niyo yung ginagawa ni Pierre RD noon na talk to the people. Parang yung nakikita ko yung interview nila kay BP Sara, parang siya na yung presidente, no? Oo. Di ba? Kasi siya yung may mga sinasabi, may pinapakita, presidente natin, parang reporter lang. Tsaka bawal kasi itanong yun kay Marcos. Yung katulad nung ginagawa kay BP Sara kapag yung on the spot na katanungan. Ay, na ganon. maglalag siya. Magkakalat si Tama mo yung tinanong nga siya about sa ang sagot niya, na how. Diba? So, hindi pa pwedeng ganun ang gawin kay Marcos Jr. Mawawala siya diba sabi nga ng iba, naka-script nga daw talaga lahat yan. Scripted lahat. Bago niya sagutin. Tsaka ito noong si BP Sara at Duterte talagang dinadarag nila. Hindi nagsasalita si BP Sara nun, di ba? Pero hindi nila napatumba. Ngayon, na sabi nung abogado ni BP Sara Duterte, lalaban na siya. So, sa tingin ko, medyo eto na ang umpisa ng gera. Alam mo, maganda dyan yung pag nag-uusap, kan tagal namin nag-uusap bago
kasi kumakain muna nagla-lunch muna bago magsimula yung programa. Makikita mo yung consistency. Kasi doon namin ino-observe yung consistency nung kanyang sinasabi, kinikwento. At walang script. Yung mga papel na hawak, yun yung date lang. Kasi syempre, mahirap naman i-memorize yung date. 'Di ba? So yun yung iniisa-isa niya yung mga panahon na yung nangyari at ano yung sagot niya. Kasi kung maaalala ninyo, yan yung paulit-ulit na sinasabi ng media, paulit-ulit na sinasabi ng mga politiko na dapat sagutin na ni BP Sara Duterte ang lahat ng akusasyon sa kanya. Ito na sinasagot. Wala naman kayong binabalita. Pagkatapos sagutin, ang hindi lang naman niya direktang sinagot ay yung kay Mary Grace Piatos. Dahil nga yun ay hindi pwedeng sagutin in public dahil may batas tungkol dito. Sa katunayan, sabi nga ni BP Sara Duterte, yung mga congressman, marami na silang hindi sinunod na batas o nilabag na batas dahil po sa pagkukwento tungkol doon sa Mary Grace Piatos na yon. At yan ay sasagutin mismo ng mga profesional na intelligence community sa pagdating ng panahon sa impeachment. At nako, matindi ho yan. Maniwala ho kayo sa akin, matindi ho yung mga sinabi niya at binitawan niya tungkol dyan. Hindi yan yung kanina sinabi mo. Ano yan kasi, yan yung mga content ng mga vlogger dun sa kabila. Yung naka-script daw. Eto, wala namang yung kung ano yung hawak ni BP Sara. Yun yung inaano nila ngayon na scripted daw na scripted. Yung ibalik, yung show ni Banat Bay nila, Boss Dada kay BP Sara. Mas okay yun kasi nga, yung mga date, kagaya ng sinabi ni Banat Bay, yung mga date, kung kailan niya sinabi noon yun, so, pangit din kasi pag nagkamali. Siguro mas big deal yun Sinabi mong hindi mo papasukin yung ICC, pero pinapasok mo pa rin. At pinayagan mo pa rin. Ayun yung mahirap dun. At saka hindi scripted. Kung yung sinasabi ni BP Sara Duterte noon, ganun pa rin ang sinasabi niya ngayon. So, walang scripted doon. Kumbaga, inilalatag niya ulit ngayon na nagsasalita na siya kung ano talaga ang plano. Dito nga natin nalaman na pag-upo pa lang pala nila, talagang pinagpaplanuhan na si BP Sara na i-impeach at patakbuhin na presidente si Martin Romualdez. Kaya nga nangyari yung mga People's Initiative, di ba? Kasi gusto nilang pakialaman yung batas ng Pilipinas. Yung konstitusyon ng Pilipinas. Hindi yun, ang scripted kasi, itong mga tanga-tangang mga tanso na to, na vlogger, ang scripted, yung babasahin ko, eto, script, binabasa ko, bla 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 bla. Yun ang scripted. Pero yung topic, kasi kailangan sundan. Kasi ang pangit, eto yung pinag-uusapan, bigla kang tatalon dito, bigla kang tatalon dyan pabalik-balik, magulo. Kailangan mo ng topic para bago mo ma-discuss mo lahat muna. Bago yung susunod na topic, kailangan ma-discuss yun Pero alam nyo, mga partners pasensya na, medyo kuriking kong konti. Hindi po tayo dapat kailangan na mag-explain about scripted. Kasi in the first place, wala sila sa posisyon magtanong. Of all people, sila pa yung magtatanong ng scripted. Tingnan nga nila si Bongbong Marcos. Diba? Yung kay Bongbong Marcos, talaga namang kitang-kita mo. Hindi naman hindi nga makaharap sa press con yan So, bago nyo punahin si BP Sara, tingnan nyo muna yung nagpapasahod sa inyo. Diba? Ito kasing mga clown na mga tanso na to, nakakatawa talaga Tsaka gawain kasi nila yan. Kaya binabato nila. Mga gawain ninyo, kaya yun din yung binabato nyo kay BP Sara. Halata naman kayo scripted May mga nagko-comment na nahihirapan na magtagalog ko ng Sara. Malamang Bisaya yan Diba? Hindi naman kami nanganak sa Maynila Hanap ko kami nanganak. Ako nahihirapan ako magtagalog Tagalog na ako Pero mo yung mga newscaster ng mga veterano, gumagamit sila ng script para ay gamitin guide para hindi ka mawala doon sa topic na pinag-uusapan. Tama, sinabi niya na kung ano yung ginagawa nila. Ayun, kung ano yung sinasabi nila, sila talaga gumagawa nun. Pero isa sa nakakaano dun, yung yung ginamit yung pera
para lang makita nila kung gaano kalakas ang or gaano ka posibleng manalo bilang presidente si Romualdez. Pero mo pera ng bayan yun. Eh hindi naman, kasi di ba pinagyayabang nila dahil kay speaker, may AI dahil kay speaker. May tupag. So okay lang naman din yun kung naipamahagi talaga lahat. Eh kaso nga lang, hindi naman napunta lahat dun. Di ba may sabi nga ni BP Sara, yung iba nga daw dun hindi naman nakatanggap. Ng kaya maraming nagalit. Maraming umalma kasi parang pinaspirma or inano sila tapos wala naman silang natanggap. Ayun yung masakit dun. Isa sa Yun, mga so masakit. bago tayo magpatuloy, magbe-break po muna tayo mga ka-partner. Huwag po kayong aalis. Nakalupit po itong next nating guest. Dahil itong guest natin na to talagang baka huling guest niya na dito at sa kulungan na susunod. Wag naman. Biro lang. May pagnanasa ba to? Oo, kaya panoorin nyo. Antayin muna natin ha. At break lang po muna tayo. Okay? So babalik po ang Vox Populi. Nandito ako ngayon and kanina lang binabanggit ko pinapanood kita nagmumura ka dun sa post mo. At syempre higit sa lahat sabi mo di ba Banat dati pagka nagsasalta si Sir Jack lapit ako ngayon kaharap ko na. Alam mo na. Hindi ka nakaganon kung may ka. Oo, Hindi ka nakaganon ha. hindi. Ako malul ka pa. Ang tanong, pareho lang ba? O may pinagkaiba? Mas malala ka na naman. Mas maganda lalaki si Sir Jack sa personal. Yan. Grabe Pero in fairness si Kong Mike hindi ko kakalaing ganito. Mukhang bata pala sa personal. Kaya mas mukha ka matanda si Kel. Kailangan mo ako. Para pa naman na. Nagbabanatan na. Boss, pasensya na. Nagganito lang ako kasi pag pinapanood ko kayo, medyo relax Kaya sabi ko, babagay ako sa Vox Populi gang. Okay lang, bastos din kami, Kong Mike. Ito na, pag-usapan na natin. Una sa lahat, itong alam naman natin na itong nakaraan lang, meron pong parang press con ang mga Marines. At itong ang pangyayari na ito, talagang medyo isa sa mga laging binabanatan nila na kesyo nasa likod daw, kesyo nag-aalaga daw, ay walang iba kung hindi si Kong Mike. Alamin na natin, Kong Mike, anong bagong update dito sa ating mga Marines na ito na huwag na natin tawagin Marines. Baka sabihin na naman ng iba, mga security aid ni dating Congressman Zaldico. Yes, well, Banat, tama yung binanggit mo kasi yung kailan lang nagkaroon ng press conference na naman sila. Na sila na lang para humalip po sila sa media, mga vloggers, sa lahat, no, para magsalita kung ano yung detalye ng mga binanggit nila ng joint affidavit. Pero balikan ko yung binanggit mo nung una, sabi nila, di ba, si Mike kang may alam dyan. Wala akong kaalam-alam sa ginawa nilang affidavit. Pero, nung nalaman ko na may ganitong lalabas, sabi ko kagad kay Tony Levy, tutulong ako sa inyo. Ayokong mangyari yung nangyari kay Sergeant Gotesa. Kasi si Sergeant Gotesa, paglabas, sabi niya nung una, di ba, kasama niya yung grupo niya, tapos later on, illegally detained. Alam mo, Banat, mga kasama, may ebidensya ako ng pangigipit kay Sergeant Gotesa. Pero hindi ko kailangang ilabas ngayon yan. Okay. At meron akong pinanghahawakan. Kaya nga sabi ko, gusto ko bago mangyari yung paglabas ng ating mga kasundaluhan, yung mga Marines, mga sundalo, medyo maayos, mas organisado. Protektado yung pamilya, kailangan ayusin na walang mapahamak. At syempre, yung mga tao mismo. Nung Tuesday, kailan ba Tuesday ba nung isang araw, nagkaroon sila ng parang the vloggers. In fact, ang gusto talaga nila sa show ninyo na magkaroon ng ganito, pag-uusap. Mga 10:45, kasi nauna mga 8 o'clock, biglang tinawag ako nung isa. Yung dalawa yung parang leader nila dyan pagkasama si Sergeant Tube, sabi niya, "Sir, kailangan natin mag-pull out." Sabi ko, "Ha? Bakit?" Sabi niya, "Sir, napapaligiran na tayo." Sa Valle Verde Country Club to. Sabi ko, "Sarge, meron pa kayong isa pang with the mainstream media." Sabi ko, "Kaya ba natin sandali para wag naman nakakaya?" Sabi niya, "Sir, kaya ba ng mga 10 minutes?" Sabi ko, "Palagay ko mga 15. Sabi niya, "Sige ho." So, dumikit sila doon sa bintana
nag-uusap sila, sumisilip, tas bumalik. So okay, nagkaroon ng press con, bigla kami lumabas. Paglabas namin, nakita namin 3 dun sa pinagdaanan namin, may mga radyo. Nagraradyo. Doon sa kabilang kalye, may mga nagraradyo. Tapos, pag andar namin, may 2 motor na sumunod. Anyway, magagaling naman to sila. Alam nila kung paano yung escape route. Na plano na, bago pa lang pumunta doon. Pagkatapos noon, yun nga, naka-safety na namin sila. Bumalik ako doon sa Valle Verde, kinausap ko yung mga tao. Pagpunta ko ng opisina, sinundan din pala yung team. Ginento sa akin na sinundan yung team na tumutulong para i-manage yung mga grupo. At the next day, yung opisina namin pinasok. Oh, so alam mo, sa akin, naintindihan ko yung trabaho ng mga kasamahan natin, nakasundaluhan, naintindihan ko yung intelligence, pero sayang naman yung resources ng gobyerno. Sayang yung mga tao, sayang yung pera, sayang yung lahat. Kung ito yung imbestigahan nila, imbis yung corruption mismo. Di ba yung resources na to eh? Eh kung intel nila, ano ba yung perang yun? Saan kinuha? Pinuntahan nila yung lugar. Chinek nila kung totoo, CCTV, ng mga pinagbigyan ng pera. Eh di mas may pupuntahan yung bansa natin. Ang nangyari, kung sino nagsasalita, yun ang kinakasuhan. Kung Mike, sino yung na-ID nyo ba kung sino yung mga sumusunod? Ito ba MMDA, sundalo? Kasi kanina may nabanggit kayo, sundalo, police. Meron na kami coach na more or less, may alam na namin kung sino. Pero ang maganda, yung mismo pumasok sa opisina namin, hindi niya alam may CCTV sa loob. So may ebidensya kami tungkol dyan and pa-file na namin ang kaso. Kung ano nilalak sa opisina nyo, anong may nawala ka? Hindi pa namin alam kasi sabi ko kagad doon kasi wala naman ako doon, so nag-meeting sila kasama ng mga abogado. And syempre kailangan talaga magkaroon ng wala, kahit saan ako pumunta yung mga sundalo pag gumalaw, parating sinusundan. In fact, on Tuesday kakasuhan meron kaming subpoena from NBI. Ang basic na sinasabi lang ang participation ko, nag-live ako. Ang participation nung asawa ko dahil nagkaroon din ng subpoena. Yung aking asawa, si Julie. Pati asawa, no? Pati asawa. Ang lupit. Dahil yung coaching ginamit ay nasa pangalan niya. So, yun lang. Dapat nga, di ba yung Barateros, magkasabi na rin kasi nag-live din ata tayo pare-pareho. Nag-live ata tayong pare-pareho. Si Banat Bay na lang. Parang wala ata. Walang ganun. Wala kami nun eh. Wala kami noon. Nagkataon na wala kami. Hindi kami naimbitahan noon. Hindi namin sila kilala. Tinakwil bigla eh. Tinakwil eh. Hindi. Kung Mike, nakuhanan nyo ng yung video, may CCTV, may muka. May muka. Nakuha namin. Mukhang hindi niya alam na may CCTV. Kala niya lang siguro na ganun lang. Oo. Baka nag-deliver ng lugaw. Yun. Ang sabi niya doon, tao daw siya ng isang general ata o isang congressman. Diba? Dahil may mga retired generals tayong mga kausap eh. So, magaling. Yung pagpalit ng gwardiya, doon siya umakyat. Naka-uniform yan, Kong? Hindi. Parang suit ni Sir Jack Hindi ako yun, dating eh. Parang ganyan. Ganyan. Nagsalita ako sa camera, nagsalita. Wala. Hindi ako yun. Wala. Ako nagsalita yun, ako yun. Huli. Pero tanong nung mga kababayan natin na kunwari, sinusundan kayo, bakit hindi nyo i-report sa i-blatter, sa police, o hulihin nyo kung sino man yung sumusunod? Anong plano nyo doon? Ang nangyari kasi, Banat, yung style nila is para bang susundan ka, wala kang makikita eh. Wala kang naka-helmet. Pagkatapos, mapapansin mo naman pagkatapos ng ilang bloke o ilang kilometro, may papalit. Tapos ganyan. Magaling din yung kanila. Pero doon ako nasasayangan. Kung ito ginamit sa tamang pamamaraan na yung resources ng gobyerno, kung ginamit sa korupsyon, kung ginamit talaga doon sa totohanan ng bigayan ng pera, sana punta yung pera, di sana may kararatnan itong problema natin ng korupsyon. Kaso ginamit doon sa mga kalaban, isipin niyo na lang nagsabi sila si Saldico ang pinuno ng korupsyon. May kaso na sila kay Saldico. Mga tao ni Saldico Sila nagsabi, boss, kami nagdi-deliver ng pera, ito yung pinideliveran namin. Di ba dapat ang tanong, o dapat ang tignan, okay, kanino kayo nag-deliver? Okay, saan galing yan? Sino pang bossing nyo? Dahil dati sinasabi ko, 2 lang yung assistant ni Saldi. Ngayon ko lang napagtuntun dahil sa kanila, sa kwento nila, 5 pala. 5 yung assistant ni Saldi.
Tapos ito nakakatawa. Sabi ko, minsan, kwentuhan ng mga sundalo, sabi ko, bakit to ba na, Sarge, sabi ko, bakit ba nagkakaroon ng picturean? Di ba pagka picture, tapos ang daming picture eh. Yun pala, parang Lala Move tsaka Grab. Oo, kunyari, nag-deliver ako kay Congressman Bay, deliver. Proof of delivery. Pag picture, ibibigay dun sa ni Saldi, ibibigay din kay Kong. Boss, delivered na. Proof of delivery. Parang Lala Move tsaka Grab ang nangyari. Parang sobra ng normal yung delivery ng pera. Pero dito sa pagkakausap ninyo sa mga security na to, nakita nyo bang consistent ang kanilang kwento? Masasabi nyo ba talagang yung credibility nila ay hindi siya malabo o may konting discrepancy? Alam mo, Banat, siguro pag nagsabi ako kasi, makasabihin nila, dahil kinakampihan mo lang eh. Dahil ano ka lang eh, kasama mo lang sila eh, bias ka eh. Ako, iharap nila sa komite. Durugin nila. Dikdikin nila. Tingnan nila yung mga lalabas na salita. Hindi nila madidikdik yung mga tao. Hindi mo makikita mo sa mata, sa pananalita, kung mauutal, kung nagkakagulo. Diba? Pero, may tinanong ko, ito pa talaga nakita nyo? Akala ko kasi isang beses, sir, 3 yan. Ito nung una, ito kasama ko, ito gano'n. Nga eh. Paano nyo nalaman? Kami ho nagdala. Pag napansin nyo dun sa affidavit nila, sabi ko, bakit ba kasama nyo sa townhouse kay Speaker Martin Romualdez? Ang nangyayari pala, magpapadeliver si Speaker Martin. Nandun yung kotse nila o yung van, kung ano man dala nila sa sakyan. Sasabihin sa kanila, kunan mo ko ng 10 folder. Yung folder is 2 million eh. Dadalhin. Wala naman sila doon. Hindi nila nakikita yung binibigay. Pero nakita lang, iniwan nila. Andun sila sa labas. Makikita nila dala ng congressman na dumating. Dala ng congresswoman na dumating. Sasabihin na naman sa kanila, kunan mo ulit ako ng 20. Dadating na naman doon. Kaya nga sabi ko, kaya pala. Kasi di ba dapat ang thinking ko, kunyari, sinabi ko, dalan mo ka ng 200 na envelopes, iwan nyo dyan. Ngayon, mga tao ko na take over. Hindi. Sino nagpapakuha doon? Si Martin mismo? Martin mismo. Nagpapakuha sa kanila? Oo. Yung sasabihin ni Speaker daw Martin na dalin mo, kunyari, ganito. Nandun sa affidavit. So, nandun yung van, nandun yung kotse, nandun yung EA. So, papasok, sasabihin, kunyari, 20 envelope. Lalabas ngayon sila, kukuha sila doon sa sukyan, lalagay nila kay Speaker. Pag may kausap na, kung sino mang kausap na yon, ibibigay. Congressman daw ba yung mismong kumukuha? O mga ingay lang? Sila mismo. Kasi kausap din si Speaker. Nakita nila mismo si Speaker. Oo, Nakausap nila. nakita nila mismo. Kaya palakas ng loob din ng 18 Marines na magsabi ng ganyan kasi talagang na-actual talaga nilang nakikita. Yes. At actual na ginagawa at inuutos mismo ni Speaker Martin Romualdez. Ang nangyayari pa kasi, sa pagbabalot pa lang, kasama na sila. Kita mo? Di ba? Kasi, pagbibilang ka ng pera, bawat isang ganito, lagyan ng ganitong daming pera. So, kasama rin naman sila dun eh. Tapos balot. Pag dumating doon sa lugar, ganun na eh. Kaya pag tinanong mo, casual na normal. May tinanong sila, sabi, bakit doon sa may eroplano, pinicturan nyo sa ganito, hindi naman hindi naman delivery. Kumbaga, wala naman pinagdeliver tao. Sabi nila sa akin, sir, ngayon lang kasi kami nakakita ng ganong karaming pera. Na kung minsan, nakukunan talaga nila. And walang mali siya. Hindi nila inisip na naaabot sa ganito eh. Wala naman nakapag-isip nun eh. It became so normal, it became so casual, and it was the standard operating procedure that everyone was doing it with impunity. Nang walang takot. Wala na silang katakot-takot. So kung hindi nila alam na itong mga pera na to, nakaw? Hindi. Nung nangyari yung flood control scandal, babalik ko lang kay Gutesa. Sabi ni Gutesa sa akin noon, nagulat na lang ho kami na lumalabas yung flood control scandal. Tapos yung isa doon, parang taga Bicol, naapektuhan yung pamilya, so ganon. So dito naman sa kanila, yun na rin yung nakita nila. Nag-uusap na sila eh, na ito pala yung pera. Pag tinanong mo sila, di ba, bakit
Si Saldico, contractor naman eh. Lalo na yung matagal na kay Saldico. Yung iba kasi bago eh. Sabi nila, oh sir, tama yun. Merong kami dinideliver ng pera, isang maleta, 2. Pero ngayon namin nakita, sa panahon ni BBM, ang 3 times a week delivery, 500 million minimum, and 3 to 4 billion maximum. Ngayon lang sabi lang nangyari ito na 3 times a week ang delivery. Regular po yun. 3 times. Regular. Kaya umabot sila ng 90. 90 na sila ngayon eh. Nung sumula ang skandalo at tapos yung nawala na si Saldico, umabot ang bilang nila ng 90 na katao. Pero saan nakuha ni Lacson yung 365 days daw na nagdi-deliver? Di ba sabi ni Lacson, kaya hindi makatotohanan dahil wala sa mathematics na 365 days, 500 million a day. Oo. So walang ganon. 3 times a week lang. I-mathematics na lang natin na para madali. 100 delivery, ang sabi nila more or less. 110 ata. 110. Okay. Ilagay mo na lang sa on average 3 billion. 2 billion. The 220 billion. Tapos, yung isang delivery, 2 yun eh. Aguado and Makati area. So, 220 billion is about 440 billion. Diba? Meron pang delivery na pa isa-isa. Yung envelope. Meron pang mga paper bag. Tapos, kasama pa yung kay Saldi. Hindi mo pa pinasok yung kay Saldi eh. So, pag pinagsama-sama mo yun, talagang malaki yung pondo. Alam mo ba, tinanong ko sila, sabi ko, abot pa sa computation natin yung 805? Sabi nung sundalo eh, sir, sobra pa nga dun eh. Pagka pinagsama-sama natin lahat eh. So, talagang talagang talamak. Ngayon, pasukin ko naman yung argumento. Sige, pwede ba yun? Hindi pwede. Bakit natin i-discriminate o i-dismiss ka agad? Kesa tingnan natin kung ano bang katotohanan doon. May delivery pa talaga. Diba? Kung 800 billion, okay. Kung 300 billion, okay pa rin. Ang tanong is, may corruption at may delivery. Nung makulong si Pangulong Estrada, ang kaso niya was 4 billion pesos, pero iba-iba yun eh. Merong sinasabi, wetting money, may ganito. Ang pondo lang ng gobyerno na involved was 150 million pesos. Nung kay GMA, may pondo ang PCSO na 360 plus ata on parang din nila doon eh, intelligence fund din nila, operations sila. Yung kay GMA, na-charge siya for 50 million. Parang may sinabi na napirmahan niya yon, later on acquitted. So, lagay mo na, 4 billion 360. Ito isang delivery lang to eh. Sa pinag-uusapan natin korupsyon ngayon, isang delivery lang ng pondo. Si VP Inday Sara, ang kanilang iniimbestigan is 125 million. Ang nagkaroon na ng liquidation ay 50 million. So 75 na lang million ang natitira. Hindi yun ang nakaw yun yung pondong kailangan i-liquidate. Ito bilyon-bilyon ang pinag-uusapan eh. Isang delivery pa lang. Iba-ibang delivery. May speaker, may kay Martin, may senador, may congressman. So, parang bakit nagtataka na parang ayaw nilang pagtunan ng panahon itong totoong problema ng korupsyon. Kasi samantalang yung mga nasabi mo, kung na kay Estrada, kay Arroyo, kay BP Sara, nakatuon ang atensyon nila eh. Maliit pa lang na halaga yun. Yes. Paano to? Sobrang laki pero binabaliwala nila. Yes. Yung yung punto dyan at bakit kaya nila ginagawa to kung na parang baliwala lang? Pansinin nyo, 3 ahensya ng gobyerno, independent ICI, independent pati pangalan nakalimutan ko na dahil insignificant na siya eh. 'Di ba yung Commission on Infrastructure, Independent Commission on Infrastructure, Blue Ribbon Committee, Senate. 4 muna, Congress at saka Ombudsman. Ang ginawa kagad ng Ombudsman, ayaw na namin mag-imbestiga. Tuminto. For the first time. Nung banatan noon, kung ano, kwanto, bakbakan, di ba? Talagang nakatutok sila. Eto, huminto.
Yung Senado nung mabinggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at ni BBM, huminto. Yung ICI, alam ko from December pa lang nagkaroon na ng clearance kay Speaker Martin. No case. Hindi pinasok yung kay Gutesa na sinabi from the Senate Committee hearing. Walang pinasok na kanong ebidensya. Wala rin pinasok na kahit sinong senador ata o congressman. Maraming binanggit eh. Ang nasabit lang ay si Senator Bong Revilla. Pagdating mo ng ombudsman, ganun pa rin. Diba? Sino ang lumalabas na pinaka-mastermind sa lahat? Senate, ICI, ombudsman, Saldico. Saldico lang. Siya lang yung kinasuhan nila. Ngayon, nagsalita yung mga tao ng Saldico. Hinto. So, nakikita naman ng tao yun, naintindihan yun eh. And sa tulong din ng mga mga medyang hindi nababayaran, eh nalilinaw nyo talaga yung kaso sa taong bayan. So, Oh, Mike, merong bago eh. Meron pang bago ngayon bukod doon sa mga parang naliligaw tayo ng investigasyon. Pero susundan natin yan, nabanggit ito ni Senator Ping na aabutin kayo ng 4 o 5 taon doon sa ganong kalaking pera na i-deliver. Tapos, ito yung bago. Sinundan pa ito ni Director Matibag na parang ipapasubok sa inyo. Kayo ba handa? Hindi ko alam kung paano pahiramin kayo ng pera. Kasi papasubok daw sa inyo, kung tama ako ng pagkakaunawa, paano nyo i-deliver yung ganong kadaming pera? Diba? 4 na taon, 5 taon. Nako, maniwala kayo, ang kumpiyansa ko sa mga sundalong to, walang maganda nga yung ganitong kwentuhan na nakaupo sila. Kung minsan nga napapansin ko pagka yung parang Asan ba sila? Tawagin natin. nakatago. Magagaling. Pagka napakinggan mo sila, walang kagatol-gatol, walang pagkakamali. Parang, di ba yung sinasabi nga nila ni Attorney Levy Baligod sa kanila, wag kayong magsisinungaling. Kahit na umabot tayo sa Korte Suprema, wag kayong magsisinungaling. Kasi pag nagsinungaling kayo, kahit naman sino pagka gumagawa ka ng kwento, patay ka na. Oh. Ako, nung una, di ba, tinanong, sabi nga, kay Mike Defensor siya ang mastermind. Sabi ko, kung tinawagan nyo lang ako, wag nyo na ako sinurveillance, aminin ko na talagang tinutulungan ko mayan hanggat kaya ko tutulungan ko yung mga sundalong yan. Sa kanila, nung nangyari, nung pinag-usapan yung ICC, sabi nung isa, hindi totoo. Sabi nung isa, totoo. Okay, nagkagulo-gulo na ang kwento kasi nga may tinatago. yes. Etong mga to walang tinatago. Kahit na magsubok-subok pa sila, baka sila pa mapahiya sa ganyang kwentuhan. Tulad nga nung kay yung sinabi nilang delivery na kay Trillanes, dinideny ni Trillanes. Pero si DOJ, si Ombudsman, Remulla, inamin niya. So dito makikita mo talaga hindi sila consistent. Yung mga taong involved. Hindi katulad nitong mga sundalo na to, consistent. Alam mo, Banat, ayoko lang magsabi ng pangalan ng mga kaibigan ko. Kasi sinabi ko naman sa kanila, hindi ako involved sa affidavit. Totoo hindi talaga ako na-involved. Nung nandyan na sila, at nung nandyan na, lalabas na sila, doon na lang ako na-involved. May mga tumatawag. Pare, ano ba yun? Saan ba yun? Siyempre, tatanungin ko. Sarge, saan ba tong kay ganito? Ano ba nangyari? Okay, pabalik ako. Partner, eto daw yun Oo nga, totoo. Hindi lang makaila Di ba? Yung kay Senator Trillanes, di ba sabi niya, hindi totoo. First time narinig ko ay sir, ako nag-deliver dun sa ganito Walang kagatol-gatol. Di ko alam na taga dun si Antipolo Senator Trillanes Yes. So, kaya ulitin ko ba, marami akong kaibigan tumatawag, nagtatanong, ano ba yun? Ano yung eksaktong nangyari? Ano yung Pagka nagkwento, kwento ko, dito daw yan. Hindi na makakibo. Alam nila totoo. Pero wala pa po bang lumalapit sa inyo para aregluhin o parang sabihin sa inyo, sabihan mo naman yung mga wag kaming idamay. Meron na. Actually, Banat, meron. Ang sinabi ko lang sa kanila, number 1, totoo naman, hindi ako involved. At pangalawa,
ang mga sundalo at maging si Attorney Levy Baligod, nagkaroon sila ng pag-uusap na hindi pwedeng may mga pagtatago o pagsisinungaling. Ang katunayan, sa aking pakiwari, no, marami pa silang pinanghawakan. Marami pa silang... Kasi affidavit lang naman to eh. Siyempre, pagka nagkaroon ng actual... For example, di ba nakalagay doon, nagbigay kami kay Laila de Lima. Hindi lang naman isa yun eh. Pag ibinuno nila yung kwentong yun, makikita mo yung kabuwang kwento. So, hindi papayag ang mga sundalo sa ganon. Nagsalita sila, alam nila pwede nilang ikamatay. Nagsalita sila, alam nila pwedeng maging problema sa pamilya. Ayun. Ang gusto talaga nila, isiwalat sa buong bansa, sa ating mga kababayan, ano talaga yung nakita at nangyari sa kanila. Ayun. Kaya lang, Kong, paano nila mailalabas yun? Alam naman natin na walang mangyayari sa ombudsman. Yung reklamo o yung kanilang sa ombudsman, wala namang mangyayari doon. Imposibleng ipasa pa nila sa sandigan yun. Wala na yun. So, paano lalabas siya mga yan? Well, tama yung tinanong mo, Banat eh. Pinag-uusapan din namin kung ano talaga yung magiging direksyon tungkol dito. Dahil opisyal na sumulot na sila sa ombudsman. At sinasabi nila, ito yung affidavit, ito yung mga nangyari. Sabi ni Ombudsman Remulla, patas ako, magkakaroon ako ng kaso tungkol dito. Naniniwala ka naman. Well, yun ang kanyang bagget, di ba? Tingnan natin. Alam nyo, ang nakakatuwa dito, bago pa sila lumabas, nakausap ko si Saldico eh. Nare-recall ninyo may impeachment? Yes. Okay. So doon sa impeachment, kaparte ng may dugtong eh. Itong bigay ng pera sa impeachment eh. So marami akong tinatanong kay Saldico. Talagang magdudugtong lahat ng kwento. Hindi ko alam pa paano itatago eh. Maaaring sa 2 taon may itatago nila to. Pero puputok at puputok. Pero kung Mike, Katotohanan. ibig sabihin totoo yung 150 million bawat pirma Bawat pirma sa sa impeachment ni BP Sara, yung una, yung nakaraang taon. Di ba ang dalawa yan eh, merong pera, merong budget. Merong budget. Ang nakita ng mga sundalo yung budget eh, yung pera. Oo. Wala naman sila alam dun sa may inabot na saro, kung ano man. Hindi nila talaga nakita yun. Sana ba magkaroon ng coach ng pagkakataon sila sa inyo. No, magkwentuhan kayo ng relax. Makikita nyo kung gaano kadiin at kasisin yung kwento. Oo. Yung kay Saldi ko yung tinutukoy ko kasi sabi niyo diba Yes. nag-uusap kayo. Oo. So nasabi po ba ni Saldi ko na totoo yung bigayan ng Yes. pera sa pirma sa Yes. impeachment? Oo, yung allocation dagdag sa mga pondo, totoo. Inamin naman ni Saldico doon sa impeachment eh. Tsaka ito, Kong, no, nakita natin yung statement nito ni Ombudsman Remulla regarding dito sa 18 Marines, no? Parang medyo negative. Parang hindi siya umaayon dito sa mga revelasyon. Although, kung merong pinaka-credible talaga na testigo, ay walang iba kundi si Saldico and of course, itong 18 Marines. So now, ano po yung expectation nyo? Kasi medyo positive pa rin kayo kaya Ombudsman Boying Remulla, ano po ang ini-expect nyo? Halimbawa, isiniwalat nitong 18 Marines, ano po ang ini-expect nyong gagawin ni Ombudsman Remulla? Alam mo, hindi siguro positive is yung term no sa aking Patas nga ba? Patas nga ba? Ang aking kasi, ang legal na pamamaraan batay sa ating batas at sa ligang batas ay sa ombudsman. Yes. Ang proseso ng investigasyon maaari ding magkaroon sa Kongreso at sa Senado. Kaya wala tayong bilang taong bayan, wala tayong ibang magagawa kundi respetuhin ang prosesong yon. Pero ako naniniwala may hangganan din ang pananaw, ang dibdib, yung pag-iisip ng ating mga kababayan. Nangyari na yan ng 2 beses sa kasaysayan natin. EDSA 1, pinoklama si Pangulong Marcos. Nag-oath na siya na presidente sa legal. Oh, sabi ng taong bayan, hindi. Mali yan, nandaya ka, o kung ano man naging protesta ng EDSA 1, nung lumabas na si
Secretary Enrile at si General Ramos, nagkaroon ng protesta. EDSA 2, nagkaroon ng impeachment kay ERAP, ayaw buksan yung second envelope. Lumabas ang taong bayan, nagpulong-pulong sa EDSA, nagalit. At pagkatapos sabi ng military, nagwi-withdraw kami ng support. Ang sabi ng Korte Suprema, constructive resignation. Naniniwala pa rin ako, katulad nung kay Cory, sumama sa eleksyon. Nagkaroon ng eleksyon, kay Pangulong ERAP, nagkaroon ng proseso ng impeachment. Dumaan tayo sa tama at legal na proseso. Pero naniniwala ako, at hindi lang naman ako, kundi ang taong bayan, sa huli, ang magdidesisyon kung anong nais nilang mangyari. Comment lang naman ako, wala na tayong mag-asa, wala na nga hawak ng kaso na yan. Wala na talaga, no? Sa mag-asa na sinasabi mo, equal power, yun na lang talaga yung mag-asa natin. O Sir Jack, papataka mamaya, ano na naman tayo, sa pina tayong dalawa ulit. Di ba la, karangalan ko makasama ka. Maliliit na yung anak ko eh. Pero yung tanong ko, yun na lang ba yung solusyon? Well, ayoko magsabi ng ito lang ba yung solusyon, pero ako, harapin ko yung legal na proseso, harapin ko yung pamamaraan kung ano yung dapat natin Kasi gawin. kung may, nakikita ako sa mga nangyayari yun. Alam naman na yung katotohanan, ayaw nilang kunin yung kaso eh. Basta meron po tayong disclaimer, ang opinion ng isang host ay hindi opinion Ay, oo. ng lahat ng host. Malinaw? Opinion ko lang to opinion kasi inupilang ko yung equal power eh. Maano ko ba? Waka yun. Biro-biroan lang po yan, huwag nyo kami siniseryoso. Okay? Bago po tayo magsimula kanina, may statement po yung parang yung NBI Oho. na the rest of the hundreds of these Marines ay next week lalabas daw. Ano pong masasabi niyo doon? Well, natutuwa naman ako na may ganong balita magmula pa mismo sa ating attorney Matibag ng National Bureau of Investigation. Kasi yun naman ang kailangan eh. Lumabas tayo at magsalita kung ano yung katotohanan. In fact, kung merong kasapi ng gobyerno na nakita nila yung mga nangyari at hindi naman sila sangkot. O kung sangkot man naman sila, hindi naman talaga grabe yung partisipasyon. O who am I referring to? Si E.S. Bersamin, si Yusek Adrian Bersamin, si Secretary Pakandaman, si Yusek Traigib Olayvar. Itong mga to, sabi ko nga dun sa... Kasi narinig ko yun eh. Nakita ko yun kay Lian de Viste. At may mga pag-uusap pa na nandun ako. Hindi ako yung actual na kausap. Pero ako, ayoko mag-impose. Parang ang pakiramdam ko, kung kailan kayong handa magsalita, nasa sa inyo yan. Basta ang paniwala ko, gawin natin yung tama para sa bansa. Yes. Diba? Ang sabi, merong isang tao kasi si E.S. Bersamin na abogado na siya. Yung medyo maganda yung pag-iisip niya. Sabi niya, wala naman tayong ginawa. Naging kasangkapan tayo. Sabi niya, dapat sabihin na natin yung totoo. Kasi, pag natapos ang 2020, pag nangyari na yung 2028, nagpalit ang gobyerno, madadamay tayo sa kasong yan. Sabi niya, madadamay tayo sa kasong yan na kinasangkapan lang naman tayo. So nagulat ako, nanggaling to sa staff mismo ni E.S. Bersamin. And tingin ko talagang yan din ang pag-iisip ni Adrian. Diba na nautusan, pagkatapos ngayon sila yung madidiin. Accessory sila. So, di ba sinasabi pa nga, parang naiwan pa sa kanila yung 1.2 billion pesos? Kasi nung pumutok, nasa kanila eh. Hindi pa nila nadi-deliver eh. Napakadelikado nun. Kung isa sa mga lagi pang inaakusa dito sa mga security aid ni Zaldico, yung political agenda. Tapos nakita pa nila kayo na isa rin kayong instrumento doon sa pagbagsak ni ERAP. Kayo ba, meron ba kayong nababasa na merong grupo sa likod nitong mga security na to? Ako na nga tinuturo nila eh. Ako na yung sinasabi lang behind. Kikwento ko lang to para nung panahon ng Pangulong Duterte, hindi ako part ng leadership ng Kongreso. Nagkaroon ng away pa dyan at that time, si Speaker Alan Cayetano at si Speaker Lord Velasco. Nadamay pa ako dyan. Nung pumalit si Speaker Lord Velasco, natanggal ko bilang chairman. So, hindi ako kabinete ng Pangulong Duterte. Hindi niya ako
leadership ng House. Wala ako sa ganong posisyon ng liderato. Sinasabi na, di ba, Duterte ka daw ako. Duterte ako dahil laging BBM Inday ako. Nung nag-eleksyon ng 2022, silang dalawang tinutulungan ko. Okay. Una nilang ginawa, tinira si BP Inday. At ang ganda nung show ninyo dyan, ha, yung talagang dinitalye kung ano nangyari. Doon sa kanyang pagkakatanggal, anong ginawa sa kanya. Tahimik lang ako. Alam nyo, very close ako kay Senator Marcoleta. Na kaming dalawa, talaga magkasama pa nun sa Kongreso. Hindi ako makikibo dahil ang pakiramdam ko nga, nasa pribadong sektor ako, hindi ko na role na magsalita dyan, pangunahing role. Kayo muna, kayo yung nandyan yung Senado, Kongreso. So nakita ko na yung unity na wala na. Tapos nakita ko dinudurog na nga si BPA. Kaya lang naman ako nasangkot at hindi talaga ako ayoko talaga manghimasok sa politika. Nung lumapit si Sergeant Gutesa, sabi nung taga-UP na kaibigan ko, pakinggan mo nga to dahil gusto niyang i-meet si Senator Marcoleta. Nagkwento. Nagulat ako. Sabi ko, ganyan. Kung nare-recall nyo, may kwento siya na nag-deliver kami ng 46 suitcases. Na ang bawat isa ata is about 48 to 50 million. 48. Million pesos. Mga 2 point something billion. Sabi ko talaga, Sarge. Tapos sabi ko, bakit nyo ba inaakyat? Tapos binababa ulit. Yung pala pinipicturan. Tsaka pag deliver ka, pinipicturan. Unang lumabas yun, ang sabi ko, si Speaker Martin Romualdez, ang puno ng mastermind ng korupsyon. Yun ang una kong paniniwala. Dahil kasi si Gutesa, yung delivery niya limitado Di ba? Hindi may kanya-kanya So, biglang lumabas si Saldico. Ang sabi ni Saldico, eto yung nangyari. Ito ang bigayan ng pera. Yung sinabi ni Saldico na 100 billion, every year yun Hindi naman isang beses lang yun Yes. Every year, may 100 billion na nilalagay si Pangulo. Kanino ko nakuha yan? Kay Saldico. Sabi ko, ganun ba? Every year? Every year. Then nung magkwento siya ng ganun, tapos nakita ko yung ebidensya niya, sabi ko, totoo. At hindi siya isang sitwasyon na nauuto nila ang presidente. Kasi every year. Can you imagine, ako ang presidente, huwag mo na sabihing madetalye akong tao. Ang iisipin ko lang, pag natapos ang term ko, aayusin ko ang legacy projects. Gagawin ko yung Official Development Assistance Project. Panay Guimaras Road. Bataan Cavite Road. North Rail, South Rail from Manila to Clark. South Rail going to Bicol. Laguna Lake Road Network. At ang pinaka-importante sa lahat, Metro Manila Subway. Ang Metro Manila Subway dapat tapos ng Pangulo in 2028. Bonus na niya na yun. Dahil ang conceptual nung iniisip, inaayos kay Pinoy. Nung naging talagang pirmes, pati yung loan agreement, NEDA approval, lahat ng approval, kay Duterte. Nasimulan na nga kay Pangulong Duterte. Tatapusin na lang niya. Anong ginawa? Kinuha yung budget doon, inilipat sa unprogrammed allocation. Ang nilagay doon sa budget doon na ipinalit, flood control. Ngayon, dapat tayo parang Japan na, parang Hong Kong, parang Singapore, matatapos ang ating Metro Manila Subway 2032. Yung 6 na proyektong yun, dahil hindi natin nilagyan ng pondo, dahil nilagyan nila sa flood control yung pondo para dito, ang penalty natin 400 billion pesos. Bayad, dagdag tayo. Sa magagamit pa, no? So, ang point ko, alam mo yan Kasi may budget ka dyan. May tinanggal mo. Tapos yung unprogrammed allocation mo, di ba? Ang unprogrammed na ginamit sa flood control, 1.2 trillion pesos. Ang unprogrammed, ibig lang sabihin nun, may bahay ako. Pagkain, kuryente, tubig, nakaprograma ako. Ngayon, dahil magaling akong dumiskarte, meron akong kitang sobra 200. May 200 Lumabas tayo, kumain sa labas, manood ng sine. May extra kang kita. Alam nyo, yung unprogram, nandun pa lang, wala pang extra kita. Inilalabas na nila Pebrero. Sinong nakapirma?
si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, may dokumento. Nandun. Unprogram allocation released February. Ang unprogram usually December or November kasi nga, sobra kita. Ngayon, every year, nangungutang ang bansa natin, ang gobyerno natin ng 2 trilyong piso. 2 trillion almost more or less ang utang natin. Tapos ilalagay mo lang sa flood control. Ilalagay mo lang sa irigasyon na hindi makita. Na ghost project, Na no? ghost project. Kaya yung sinasabi ni Atty. Levy Baligod, ghost project lang tinitingnan ninyo eh. Paano yung irrigation? Ang laking pondo niyan, bilyon. Paano yung mga proyekto ng farm to market roads? Ang laking programa niyan, trilyon. Yung netting, yung pioneer roads, yung kung saan nagpakamatay si Jose Cabral, yun yung mga kalyang may netting. Rock netting. Ang laki nun. Sino nagsabi din sa akin yan? Si Saldico. Sabi niya, pare, tinitingnan lang nila flood control. Mas malaki pa nga kitaan dun eh. Mas malaki ang, kumbaga, ang pagiging ghost ng mga proyektong yun. Pero kung isang mga nababasa natin, siyempre, mula sa ating mga nanonood, tinatanong nila, hindi ba itong mga to ay babaluktot? Kasi yung iba, naalala ninyo, may maingay na mayor doon sa Rakneting. Ngayon, wala na. Yung ibang mga nagsasalita, nawawala. Lahat sila nawawala. Sa simula lang maingay. Ito bang mga sundalo na ito ay sa tingin ninyo tuloy-tuloy? Alam mo, Banat, yung hindi simple ang paglabas kahit na sa akin, sa kanila. Mas lalo pa siguro sa kanila. Dahil, kumbaga sa akin, may kakayanan akong lumaban sa kaso, may kakayanan ako na ayusin yung seguridad ko. Pero, may mga threat na nga eh. No? Ngayon lang, may nag-message sa akin, pangalagaan mo to. May kung ano nung threat. Personal sa lahat. Lalo pa sa kanila. Katulad ng binanggit ko, naintindihan ko Sergeant Gutesa, handa siyang mamatay eh. Wala naman siyang problema eh. Nung nag-usap kami nung bago siya lumabas, handa siyang mamatay. Pero na-involved na yung mga anak niya, yung asawa niya, naintindihan ko siya. So ako, inihingi ko rin ng tulong sa ating mga kababayan, sa inyo, na talagang tumitindig. Tuloy-tuloy po natin silang palakasin ang loob na talagang sama-sama ang tulong. Tinanong ako lang isang congressman, sabi niya, Mike, Kong, sabi niya, ano bang ending mo dito? Ano bang endgame? Sabi ko, alam mo, Kong, wala akong iniisip na endgame eh. Sa akin, this is the politically and morally correct thing to do. Ito yung tama nating gawin. May mga bagay siguro na may tolerance tayo. May mga bagay siguro na pwedeng, sige, pagbigyan mo na yan. Pero ito malala eh. Organisado, mafia, ang ating gobyerno. Kailangan natin itong itigil. Kung ang mga sundalo handang mamatay para sa kalayaan natin, soberenya natin, ang ating demokrasya, ano pa to? Yung korupsyon, pag kinuha yung pondo ng PhilHealth, inilipat sa pondo, dadalhin yung Pilipino, yung pamilyang, yung ama o yung ina, yung anak nila dahil may sakit, ayaw tanggapin ng ospital. Yes. Yan ang napakasakit para sa ating bansa. Hindi dapat magtuloy yung sitwasyon natin ngayon. So kung may nabanggit po ba yung 18 Marine na hindi lang nangyari to nung budget ng 2025? May mga nabanggit pa ba sila ng 2023, 24, 26? Lahat. 24? Yes, lahat. So hindi lang talaga to sa 25 lang. Pati 23, 24, Yes. pakita din nila. Yun, kaya ako kinaklaro yung binanggit nilang computation na 805 billion. Kasi ilang taon naman yun. Hindi naman sa isang taon lang. Oo. Kasi maraming mga netizen na kung kaya nilang magnakaw ng 2025, what if pa yung 23, 24, at lalo ngayon, Yes. 26 budget. Yes. Well, sabi sa akin ng mga sundalo nga, nung unang nga sila nagdi-deliver. Kasi si Saldi naman, negosyante, di ba? Yun ang bagong naging congressman, siguro negosyante na. So parang nagulat lang sila nung 2022 pa lang. Pag-upo, may mga delivery na. Sabi lang, parang grumabi daw yung dami nung... Hindi na grumabi, parang nagulat na rin sila sa volume. 3 times a week, bilyunan yung delivery. Nagkaroon na ng kalyo. Sanay sila, hindi nahuhuli. So ulit-ulitin. Pero kung kanina nabanggit nyo na may mga lalabas pa,
At Hindi, si Atty. Matipag daw ang nagsabi. hindi, na mga... Lalabas pa. Oo. Kaya ako Eh, nagpapasalamat nga sa kanya na siya na nag-announce. Pero pwede nyo, bukas ang programa namin ha. Bago sila lumabas, dito muna nyo padaanin. Naku, baka madamay din kayo sa Sampina. Ikaw lang di mag-interview. Hindi siya lang naman mag-interview eh. Kasi kung sino yung nauna daw eh. Yun ang... Pero kung ito pa, isa pang katanungan, anong tingin nyo na pinagkaiba sa witness nila, katulad niya, may witness si Ping Lacson, yung dalawang babae. May Madriaga. katulad ni Bernardo. Tapos ano pong pinagkaiba ng mga witness na hawak nila at tong 18 Marine, Saldico at Gutesa. Kasi ang nangyayari, etong tatlo, Saldico, Gutesa, 18 Marine, kilala natin eh. Pati pangalan, muka. Samantalang dito, yung dalawang babae, hindi naman natin kilala. At si Bernardo, alam natin kilala, pero yun ang mas pinapaniwalaan ng iba. Kaysa sa tatlo. Okay, yung dalawa kasing babae, hindi ko maintindihan ba't sila, kung anong witness, no? Kung anong winitnessan nila. Hindi ko talaga maintindihan yon. Pero ang nakakalungkot, biruin mo, isang example lang to. Si Henry Alcantara, ang sabi niya, total budget na pumasok sa Bulacan is 60 billion. More or less, 60 billion. Ang sabi niyang nakukuha niya ay 8%. 8%. Ang isinuli niyang pera is 181 million pesos. Oh. Pag kinumpute mo yung 8% ng 60 billion, nasa 4.8 billion. Anong ginawa kay Henry Alcantara? Nandun na siya sa Witness Protection Program. Hindi na siya pwedeng kasuhan. So, ang kanyang nakuwang pera, 4.8 billion, nagsoli siya ng 181 million, wala na siyang criminal liability. Tubong lugaw. Tubong lugaw. Yung Marino na nagsalita na bilyon-bilyon ang diniliver nilang pera, ngayon kinasuhan. Merong dalawang kaso kami. May kaso kami, yung unlawful utterances, yung isa, parang ganon, tapos yung isa pa. Kinasuhan. Ang mga sundalong to, walang kinita. Hindi DPWH, official, contractor, hindi sila DPWH, hindi sila congressman o senador. Okay. Si Bryce, ganun din. Ang daming pera. Oh. Ang isinuling pera ni Yusek Bernardo sa aking pagkakaalam, 100 million. 100 million. Oh. Ang computation nga nila sa perang nakuha ni Yusek Bernardo, kung mga 30 billion, meron. 30 billion. Sila pa yung safe, no? Wala lang kaso. Kasi witness protection program na sila. Pero kung may tanong ako, di ba, sila ba yun? Sila. Kasi kung magmamakasuhan, Hindi. Kahit wala na si Marcos. Wala na. Wala na si Marcos. Wala na. Wala ka na kasi ng kaso. Wala na. Ang kapal ng Witness, mukha. ano na sila? State witness na sila. Ang kapal ng mukha, ano? Oh. Ano? Ang tayo. Pero kung may